Hello! Hello po. Hello, hi! Magandang gabi. Good evening po, Papa Jack. Good evening. Babae na naman ang caller, lalaki na naman may kasalanan. Hindi na natapos-tapos talaga to. Anyways, hi, good evening po. Welcome to the show. What's your name? Venus po. Venus. Palakpakan natin, pinag-isipan mga kaibigan. Totoo pala, nakakakaba pala talaga dito, Papa Jack. Kwentuhang magkaibigan lang, ba't ka naman kinakabahan? Hindi, kasi nanonood ako ng live kanina, so medyo emotional ang mga pangyayari, so hindi ko alam. Ganun talaga, di ba? Ilan taon ka na po, Venus? 25. 25. And where you calling from? North Caloocan po. Caloocan. Bibihira to ha. Yung mga 20s na tumatawag sa atin ha. Hindi ko nasasabihin yung ayaw mo na sinasabi, Papa Jack. Pero yun na yun. Bata pa po ako, naririnig ko po nanay ko nakikinig sa'yo. Mga ganyan yung mga sagot na yan eh. Hindi, Papa Jack. Like ako talaga, grade 6 pa lang ako. Okay. Okay na yun. Oh, sige. Happy graduation ng grade 6. Oh. Kung may pinalaki ang sex ba, may mga pinalaki din ako, no? Totoo. Venus, 25 from Caloocan. Anong ginagawa mo sa buhay? Right now po, individual contractor po ako ng beauty industry na lang, sa beauty industry. Individual contractor ng beauty industry. Yes, more on marketing stuff. Ganun. Okay. So you do marketing? Sorry po? You do marketing? Ha? Hello? Sorry, Papa Jack, di ko po naintindihan. Sabi ko you do marketing. Yes. Actually, Papa Jack, the next time na kukontak ako sa'yo for PR na. Actually. Kukunin mo ako? Hindi kasi... Sana, hopefully. Oo naman. Oo. Medyo mahal lang ang papa nyo ha. Oo. Kaya nga eh, parang kulang pa yung budget eh. Maraming tinatanggihan ng papa nyo eh. Oo. Siyempre, ilang taon ko namang inipon, di ba? Tama. Hindi. May bitaw ka naman, Papa Jack. O sana. Hindi, anyways, tawag nito, I think I need people like you for my own brand. Yes. May brand ako, may kape ako. So, bahala na. Oh. Mag-a-announce na lang ako soon, ako kontakin din kita. Sige, Papa Jack. Pag-usapan natin yan. Alam mo, pwedeng pwedeng ex-deal, no? I promote your brand. You do something, you make a campaign for mine. Pwede yun, no? Actually, Papa Jack, hindi ko kasi talaga siya brand. Like, I work for them lang. So babayaran kita. Magkano ka ba? Pwede naman ex-deal, Papa Jack. Depende sa deliverables. Ayaw Diba? na ex-deal. Pag individual ako, ex-deal. Tao yan, Pag malalaking kumpanya, okay, ex-deal. Kasi malaking kumpanya na. Pag tao, kailangan bayaran yan. Totoo. Papa Jack, medyo naririnig ko lang po yung boses ko on my end. Mag-usap kayo. Kaya nga eh. Parang gusto ko kausapin si Self. Ayan. Okay na? Did I fix it? Hello po? Yan. Better? Okay na po. Okay. Yes. Okay. What can I do for you, Venus? Papa Jack, ano lang ha, heads upan lang kita. Hindi kasi ako masyadong magaling magkwento talaga and medyo magulo ako pero sana mapagtagpi-tagpi mo siya. So, i-start ko lang yung story ko. Way back nung college ako. Actually, senior high school, naging kami ng partner ko. So, 9 years na kami. 8. Nag-8 years kami nung February. So, hindi ko lang makalculate kung like 4 years na ba or 5 years na kami na live-in together. Pero, dun sa 4 or 5 years na yon, nag-work kami sa parehas na company pero siya production and ako as marketing. Okay. So, nung mga senior high school hanggang college days ko, tapos naabutan ng pandemic, siya talaga yung parang sa akin. Hindi naman bumuhay, pero parang ganun. Parang siya yung nagpo-provide ng mga needs ko, ganyan. Kasi Live-in na kayo nun? Hindi pa muna, Papa Jack. So yan ang ako, catalyst
Kaya kayo nag-live-in siguro kasi napakita niyang he can provide for you. Actually, hindi po. Kasi ang nangyari nun, Papa Jack, is nung ah, pag nag-pandemic, nagkaroon ako ng um, nag-start ako content creation. Tapos, Mhm. parang na-discover ako nung brand. Tapos nag-apply na rin ako definitely. Okay. Tapos, from Taguig talaga ako, napilitan ako magstay in sa over naman sa napilitan. Mhm. Nakapunta ako ng ng Quezon City. So, nung nagstay ako dun sa Quezon City, parang sa pilitan lang akong pinayagan ng parents ko na, "O sige na nga mag-stay in ka na," gano'n. Tapos parang doon nag-stay in ako, tapos parang 2 years lang, Mm. pinasok ko yung partner ko do'n. Tapos ang eksena kasi nun, Papa Jack, is before, nung bago pa lang kami mag-jowa, nagtatrabaho siya sa upholstery, yung Mm. naglalagay ng mga cover seat ng bus, gano'n. Tapos Okay. parang sabi ko nun, parang yes, nagpo-provide siya sa'kin like kunwari, pero yung sinasahod niya talaga, Papa Jack, yung lang talaga, hindi nga minimum, eh, basta parang mas mababa pa gano'n. So parang pinilit ko siya na pumunta na lang siya sa niya, sa totoo niyang pamilya. Medyo Mhm. mahaba yung story na yun, Papa Jack, kasi parang yung jowa ko siya, um, second family sila gano'n, ta's na-deads na yung mother niya. Okay. Tapos parang ulila na siya, parang naging ulila siya for so long. Tapos sabi ko sa Mhm. kanya, "Try mo lang pumunta dun sa mga brother-in-law mo," gano'n. Kasi yung bunso nilang kapatid nandun sa original na asawa ng tatay niya. Parang yun yung nagpalaki sa kapatid niya. So sabi ko, "Try mo lang pumunta dun, baka like matulungan ka, mabigyan ka ng ibang work," ganyan. Kasi ako na na ako, 'di ba, napunta na ako sa QC, tapos parang marketing na ako, tapos medyo maganda yung offer sa akin that time. So parang Mhm. sabi ko sa kanya, "Sige, try mo pumunta dun." Tapos ayun, Papa Jack, since hindi nga siya naka-graduate talaga, parang grade 3 lang natapos niya, gano'n. Mhm. Tapos tinry niya ng mag-ALS, gano'n, pero di rin natapos. So hindi rin talaga siya makapag-apply ng mga work kasi parang ang may parang 'di ba kailangan ngayon parang at least second year college ka para makapag-apply ka talaga ng work, gano'n. Mhm. So nag-tricycle driver siya no'n, nung Mm. marketing ako. Tapos parang medyo malakas naman, keri-keri naman yung tricycle driver, pero kasi parang ang nag-push sa'kin na, i-push siya na try baka puwede dito ka na lang mag-work sa pinagtatrabahuhan ko nga na parang production staff, ganyan. Kasi ang ko naman nun, Papa Jack, is sa tricycle kasi keri lang naman, like marangal na work naman yon and all. Pero kasi yung parang yung nakikita ko sobrang pagod na pagod siya, ganyan. Ta's, ah yung niya pa, yung parang status niya dun sa siyempre nga, Papa Jack, wala naman siyang talagang parang kwarto-kwarto dun and all. So dun siya natutulog sa sala lang dun sa niya, sa bahay nung original na asawa ng tatay niya. So yung tinutulugan niya dun, nakita ko talaga na parang kalunos-lunos talaga yung eksena niya dun, Papa Jack. Like katabi niya hindi naman like katabi niya matulog yung kulungan ng aso, parang gano'n, pero katabi niya matulog yung aso na pag-gala-gala sa labas, gano'n. Ta's yung foam ng foam niya na hinihigaan parang sobrang dumi na, yung parang 3 years na ginagamit na naihian ng mga bagets, yung mga gano'n. Ta's parang sabi ko, kaya ko parang gusto kong iba naman yung parang atake niya, iba naman yung maranasan niyang buhay, gano'n. Kasi Mhm. nung nag-i-stay in ako dun sa pinagwo-workan ko, maayos naman talaga, Papa Jack, like, kahit papaano meron naman nahihigaan or natutulugan na maayos, ganyan. Ta's para makakain din siya ng yung alam mo yun, yung makakapag-prep ka talaga ng mga food, ganyan. Kasi dun Mhm. parang lutong ulam lang, ay ano ba yun, yung parang sa mga karinderya talaga. Ta's lagi nga siyang nagsasabi sa'kin na lagi siyang na-e-earn na gano'n. So parang sa kagustuhan ko na lang din siguro talaga na like maialis siya dun, 'di pinasok ko siya dito sa pinagwo-workan ko. Tapos nung mga first and second year nun, Papa Jack, paldo talaga siya kasi ang eksena pa nun, pakyawan pa. So parang depende sa dami ng magagawa niya. Ta's kunwari sa isang product,
ano ka doon, 50 cents kayo doon. Tapos parang kaya nyo maka 30,000 pieces sa isang cut-off. So malaki-laki ang kinikita niya that time. Tapos ako parang stay lang ako sa 20,000. Tapos, Okay. edi okay. Hanggang eto na, nung medyo lumalaki kasi yung company, ngayon napunta na kami dito. Magka-live-in na kami nun, Papa Jack. Tapos ngayon, nalipat yung headquarters dito sa Caloocan. Tapos Wait nag-decide lang, na kami wait na, lang, Venus, wait lang, excuse me. Can you give me a minute? okay po, Yung mga tanga sa TikTok, ha? Yung mga naiinip, yung mga hindi interesado, bago ko kayo mamura at papangalanan, umalis na lang kayo. Okay? Huwag kayo nagdidemand dito na naboboring kayo, next caller na nagugulong kayo sa kwento. Papangalanan ko kayo. Hindi namin kayo kailangan dito, umalis kayo dito. Kung ayaw nyo ng pinapanood niyo, pinapakinggan, walang namilit sa inyo, umalis kayo dito. Bago kayo block. Hindi kayo pa pwede magreklamo, live ko to. Hindi kayo makakapal ang mukha na nagrereklamo kayo dyan. Umalis kayo dito. Kung ginagawa nyo ito sa ibang mga live, huwag nyo gawin dito. Makareklamo kayo. Diba? O, bablock natin ito. Mayabang daw. Mayabang talaga. Live ko to eh. Kung bastos kayo, umalis kayo. Hindi kayo nagre-reklamo dyan. I'm sorry, Venus. it's okay po. Oh, go ahead. Tapos, sige po, tuloy ko na po. Tapos, edi ayun, Papa Jack, nung nalipat na kami dito sa North Caloocan, nag-rent na talaga kami ng apartment. So, yung kasabay ng pag-rent namin ng apartment, nagbaba ng parang memo yung company na hindi na sila pakyawan. So, parang fix na yung sasahurin nila. Tapos, parang yung rate niya doon is 1,000 per day kasi parang pioneer naman, ganon. So, okay, parang sumasahod ba rin siya ng mga less than 30, parang yun, less than 30K per month. Tapos ako, tumaas yung salary ko. Tapos, actually, matagal na naming issue, Papa Jack, yung mas malaki yung kinikita ko, ganon. Wait lang. Pinag-aawayan niyo yung income. Bakit? Paano nauuwi sa away yun? Like, for example, kasi, Papa Jack, like, sa mga bills, ganyan, siguro ang mistake ko lang din, Papa Jack, is maano kasi ako sa money. Like, maluwag ako sa pera. Parang, kung hindi kayang bayaran yung ganito, sige ako maglalabas ganito, ganyan. Tapos parang pag time na nasisilip ko na parang, ang laki na pala na nalalabas kong pera, ganito, ganyan. Parang hindi na mo-monitor. Although, mali naman din talaga yun kasi dapat naman talaga in the first place na mo-monitor yung mga finances. Although, sa sobrang busy ko minsan, Papa Jack, hindi ko talaga siya na mo-monitor. Tapos bigla ko na lang makikita na, parang sa month na to, parang sobrang laki na nalalabas ko na money. Tapos parang, hindi ko alam, Papa Jack, kung bakit may time pa din na nasushort pa din siya. Kasi po, right now, nung lumipat kami dito sa North Caloocan, nag-grab na din siya, Papa Jack. And wala naman talaga ako masabi sa sobrang sipag niya talaga. Hindi ko lang alam, Papa Jack, kasi ito na lang din, di ba po, napag-aawayan na namin yan. Pero hindi naman siya Wait lang, super ma'am. lalat. Paano nyo napag-aawayan? Anong catalyst? Ikaw yung nang-aaway sa kanya? Is that what you're saying? Siguro kasi, Papa Jack, hindi kami both magaling sa communication. Hindi, gusto ko malaman paano nag-uumpisa yung away. I mean, how? Ano po? Say for example po, mag-grocery. Okay. Tapos parang wala na siyang malalabas. Tapos parang, ako na nagbayad ng mga ganito, ganyan. So hindi kayo organize sa part na yan kung anong sa'yo, anong sa kanya. Basta you yun just... naman po yung, yun naman po yung parang, mali ko sa part ko. Kasi parang, iniisip ko kasi na parang, di ba dapat girl yung nag-aano talaga ng mga finances. Hindi naman, not necessarily. Pero kumbaga, wala kayong matinong organization kung sino ang may sagot ng ganito. You were just trying to wing it out. You're playing it by ear, parang ganon. Opo. Alam mo kung ganyan ng ganyan, Venus,
kailangan nyo nung Judith at saka nung padala story. Perfect sa inyo to. Ano ba yun, Papa Jack? Ano ba yung parang padala story? Nakikita ko nga yun. Yung padala story para malaman kung saan napunta yung pera. Yung Judith naman, it's an app that allows you to track yung bayarin. Okay. Perfect. Ang perfect. Para siyang finances. Sige po, pwede namin i-try yan. Nakikita Padala, ko nga yan, Papa Jack, yes, sa ano. padala story Sa baba nung ano mo. and Judith. Sige po, i-check ko po yun. Baka maka-help sa amin. Ang perfect Pero ng ayun lang pasok. din. Okay. Ayun lang din. May commercial. Ayun lang din kasi, Papa Jack. Parang, eto nga, isa pa din sa parang pinag-aaway namin is like, kunwari, mga ganyan. O sige na nga, parang sa sobrang busy ko minsan. Sige na nga, kunin mo na dyan sa pera kasi pa pinag-ahawak ko rin po talaga siya ng mga bank account ko, ganyan, mga cash and all. So parang minsan sa sobrang busy ko, sige, ilabas mo na ako, sige, bayaran mo na yung ganito, ganyan. Tapos parang hindi ko siya na monitor talaga. Or kung minsan naman, makikita ko siya pero di ko alam bigla bakit ganito kalaki yung nabawas sa bank account ko, parang gano'n. Tapos ma-explain niya sa akin pero parang nagagalit na rin siya kasi nagagalit na rin ako. Parang ako nandun lang naman ako sa point na nagulat lang ako kung bakit ganun nakalaki yung ano. Parang may ano rin kasi kami, Papa Jack. Medyo hindi rin kami ganun kaayos converse sa isa't isa. Although tinatry naman namin yun na i-workout ganyan. Kaya lang minsan hindi ko rin alam kung paano kasi tinry ko naman na kalmado ako, tinry ko naman na galit ako, na mahinahon ako and all, pero parang lagi pa rin siya nauuwi sa nagsisigawan kami and all. Tapos parang nakakat na lang. Hindi talaga siya nasusolusyonan na, paano yung gagawin natin, ganito, ganyan, para maayos yung finances na yan. Kasi laging ganun, Papa Jack, like, ako na naman sa ganito, ako na naman magbabayad niyan, ako na yung nagbayad ng ganito, ganyan. Tapos parang sasabihin niya din na siya din yung nagbayad ng ganito, ganyan. So parang wala talagang fix na paano ba talaga yung hatian natin, ganito, ganyan. Tapos parang may factor pa din, Papa Jack, na iniisip ko kung ako lang ba nag-iisip nito na parang dahil mas malaki yung kinikita ko, kailangan mas malaki yung ilalabas ko na money. Ganun yung parang kailangan ko intindihin. Ano yan? Ganun. Galing lang sa yan, di ba? Opo, parang naisip ko lang. That's your impression. Kasi siguro, wala kasi kayong matinong usapan eh. Anyway, sige po. Pero Papa Jack, paano ba talaga dapat? Like talagang strictly 50-50 or what? I don't know. Nasa usapan yung dalawa yan. Bakit ba tayo magkausap ngayon? What exactly we're trying to achieve? Ito kasi, Papa Jack, na nakaraan lang, di ba? Kasi may instances na nawalan ako ng trabaho last year. So, meron akong ipon, Papa Jack, pero hindi ko talaga sinasabi sa kanya yun kasi siguro lang din ako as an overthinker, iniisip ko na baka every time na short siya or short kami, parang ang magiging backup plan namin is yung savings ko and ayokong magalaw yung savings ko talaga kasi naka-reserve siya like sa future ko, sa sarili ko, ganun, sa emergency funds and all. Tapos nung nawalan ako ng work, ang nangyari, Papa Jack, nangutang siya nang hindi ko alam. Nangutang siya sa G-loan ng parang 20,000. Tapos, and where did he intend to spend that money? Like sa bills namin and all. Okay. Kasi parang, Papa Jack, ang thinking niya siguro that time, wala nang walang pumapasok na income. How did you feel when he did that? At first, okay lang ako. Parang, okay, sige, baka parang backup backup money niya yun na parang in case na ma-short kami and all. Hindi. Nung nalaman mo na nangutang siya to cover the bills. Okay lang and thankful naman ako sa kanya, Papa Jack, kasi during that time, naghalo-halo na kasi na na-depressed din ako during that time and as much as I want na mag-work, hindi ako makahanap ng trabaho for some reason. Walang nag-open na opportunity sa akin and all. So parang na-stop ako mag-work nun 3 months yata or 2 months, ganyan. Tapos, dun napunta yung money. So, sa G loan na yun,
12 months yun binayaran niya, Papa Jack. Okay. Tas okay, sige, hayaan na yun. Eto na namang recent, sinasabi niya sa akin na ang laging problema namin is nasa-short siya ng budget. Okay. And for some reason, hindi ko malaman kung bakit ka nasa-short ng budget. Kasi Papa Jack, ganito ha, every cut-off, mamamalengke, mag-grocery, naglalabas talaga ako, and sabihin mo na naglalabas siya, pero mas madalas po na ako naglalabas sa mga ganyan. Kasi ang tingin ko naman, pag nag-grocery naman, mas marami naman akong kinukuha na para sa akin talaga. Like yung mga totoong gusto kong ulam and all, yung mga gamit-gamit ko sa sarili ko, ganyan. So parang inisip ko na, kung kunwari 5K yung bill, 3K sa akin doon, 2K sa kanya, ganun. So okay. Tapos ngayon, Papa Jack, nasa-short pa rin siya. Okay. Hindi ko po alam kung bakit pa rin siya nasa-short kasi nag-grab naman na siya, and also, tas pag tinatanong ko siya minsan, saan napupunta yung pera mo, ganto, ganyan. Hindi niya rin ako masagot, sinasabi niya lang na sa bill, sa laundry, sa ganito, sa pagkain natin. Papa Jack, may mga eksena pa kami na kunwari, wala na kaming malulutong ulam, ganyan. Magbibigay ako sa kanya ng 1,500 na sa lang yun, Papa Jack 2 days, 3 days lang yun. Ganun nagbibigay ako sa kanya para pampalengke, ganyan. Tapos parang every time na tinatanong ko siya kung saan napupunta yung pera niya, ganyan, sinasabi niya na sa mga pagkain daw, ganto, ganyan, like sa food ng dogs namin, ganyan. Kasi Papa Jack, aside sa food namin dalawa, nagsiset din ako ng budget dito sa meal prep ng mga dog ko kasi ayoko sana na dog food, kaya binibilan ko ng mga beef, ng mga gulay, ganyan. So isa din yun. So ngayon, netong nakaraan lang, nagkaroon kami ng kwento ko muna yung prior na parang maso-short siya, and siya yung magbabayad, Papa Jack, ng wifi, ng kuryente na aabot din ng mga parang 5K, ganon. Wifi, kuryente, tubig, ganon. Ako Siya kasi yun? mismo Apo, siya yun. Sa Okay. apartment kasi mismo, apartment namin, 7,000 ako nagbabayad. Okay. So, yung mga excess siya nagbabayad nun. So, ngayon, billing na, wala siya biglang maibayad, Papa Jack. So, sinasabi niya sa akin na, mangungutang na lang ako sa mga sa Maya, ganto, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, wag na, ako na lang bahala, ako na lang maglalabas ng pera, wag ka naman umutang, ganto, ganyan. Pero nangutang pa rin siya, Papa Jack, kasi pagkatapos ng conversation na yon, parang ilang araw yung lumipas. Tapos parang bigla na lang ulit sumagi sa isip ko na, uy, yung mga wifi nabayaran na ba? Yung kuryente nabayaran na ba? Tapos nabayaran na, Papa Jack. So akala ko all this time, ginawa niya ng paraan, like nag-grab siya and all. Tapos parang tinry niya yung best niya na mabuo yung pambayad dun sa mga ganun. It turns out na nangutang na naman siya. And ito pa, may mali din ako sa part na to, Papa Jack. May matagal na kaming motor, Honda RS. Ngayon, syempre, nangangarap din naman ako na makita ko yung partner ko na may bagong motor, ganto, ganyan. So sabi ko sa kanya, sige, bibigyan kita na 40,000. Tapos, ibenta mo yung motor. Tapos, yung kalahati gagawin nating hulugan, ganon. Tapos ngayon, Papa Jack, hinuhulugan pa yung motor 10,000 per month. So ngayon, isa pa yun sa problema niya kasi siya nagbabayad nun. Wala kasi kaming usapan na parang, ako kasi nagbigay na ako sa kanya ng 40,000. Bigay yun, hindi yun utang. So ngayon, yung natitirang balance siya yung nagbabayad nun. So, every month, 10,000 aside pa dun sa mga bills. Kaya talagang short. Ramdam ko, Papa Jack, na short talaga. Short na short talaga siya. Tapos, may mga ko na nabubwisit ako kasi like, kunwari, gusto ko magbakasyon kaming dalawa. Parang iniisip ko, kailangan ako magbabayad nun. Gusto kong kumain kami sa labas, kailangan ako magbabayad nun. O di naman kaya kung siya magbabayad, iaatome niya naman. Atome naman, utang na naman. So parang may mga ganun ako na at the back of my mind lang na parang ano ba to. Tapos neto nung nakaraan, di okay na, nabayaran yung sa Maya na inutang niyang 10,000. Nakaraan, Papa Jack, talagang sumabog na ako na
nangutang ng 25,000 na naman. Ito kasi nangyari, sabi ko sa kanya, "O be, matatapos mo na yung G-loan mo na ano, na inutang niyang 20,000, 'di ba last year na nawalan ako ng trabaho. O be, matatapos na yung G-loan mo." Sabi ko sa kanya, "Baka puwede naman na tayong magbakasyon." Sabi ko sa kanya. Maya-maya bigla siyang nag-emote, Papa Jack. Sabi niya hindi pa daw tapos, may bago daw siyang inutang parang gano'n. Tapos nalaman ko na akala ko pina-prank ako tapos hindi ako makapaniwala na totoo pala na nangutang na naman si bakla ng 25,000 tapos binayad niya daw sa Atome. Tapos sabi ko, "Bakit? Bakit? Ba't ang laki? Ba't gano'n?" Tapos nung tinitingnan ko, like, Papa Jack, like, inupuan ko talaga, saan napunta 'yan? Na totoong binayad niya talaga yung pera sa Atome, Papa Jack, ha, like hindi niya gawa-gawa. Tapos tinatanong ko siya, "Saan napunta 'yan? Sobrang laking pera niyan, bakit ka nagkaroon ng ganyang utang?" Aside pala dun sa mga nilalabas-labas ko pa na, "O sige ako na mag-aano niyan para lang hindi ka mangutang." Kasi may mga gano'n kaming eksena, Papa Jack, na naglalabas na ako kahit ano na, hindi na dapat ako yung maglabas dun, naglalabas ako para lang hindi na siya mangutang. Tapos malalaman ko na nangutang siya tapos dapat talaga, Papa Jack, papaalisin ko na siya, like papaalisin ko na siya dito sa apartment. Kasi dati may conversation kaming ganito, Papa Jack, na hindi ko makakalimutan. Sabi niya na parang baka mas makakaipon daw siya kapag ano daw, kapag hindi daw kami magkasama, gano'n. Gets naman kung saan siya nanggagaling. Like kunwari nag-away kaming dalawa, medyo nasumbatan ko siya, nagkasumbatan kaming dalawa, ta's nasabi niya 'yun. So parang, okey sige, naintindihan ko kung ba't mo 'yun nasabi. So parang sabi ko, "Okey sige, tapusin mo yung utang mo, umalis ka muna dito sa apartment." Yung parang sarili mo lang muna intindihin mo kasi baka malaking factor naman talaga na ano, na nahahati pa yung pera mo dito sa bahay. So sabi ko, sige, may pupuntahan naman kasi siya, Papa Jack, like yung company na namin, may binabayaran yun na bahay na puwedeng tumira dun yung mga pioneer namin na production staff. So puwede siya dun. Okay. Sobrang stress ko, Papa Jack, gusto ko siyang paalisin ng bahay nun, pero awang-awa ako sa kanya kasi kinakausap ko siya ng maayos. Sabi ko sa kanya, "Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi ka na lang sa'kin nanghiram?" Ta's sinasabi niya na ayaw niya na daw kasi na maging burden siya sa'kin, ayaw niya na daw na parang ako na naman yung sasalo sa kanya, ganito, ganyan. Ta's hindi ko alam yung mafe-feel ko, gusto kong maawa sa kanya at the same time kasi, Papa Jack, wala na rin po talaga akong peace. Sabi ko sa kanya kaya ako nag-decide na paalisin siya no'n, that night. Kasi sabi ko, "Wala kang maririnig na maganda sa'kin kasi pinigilan na kita na huwag ka ng mangutang kasi may mga utang ka pang binabayaran. Nangutang ka na naman." Pero alam mo 'yun, nagso-sorry siya and all, and Mm. hindi ko alam kung anong, hindi So ko alam. so hindi mo siya pinaalis ta's nakita ka niya bagong ligo ka, wala na. Hindi, Papa Jack, Ano like ba 'yan? ano, hindi naman, Papa Jack, wala naman talagang gano'n nangyari pero Mm, sobrang cry kasi ako no'n, Papa Jack, kasi mm. parang pinigilan na kita, ginawa mo pa rin, Parang hindi ka ba naaawa? Kasi, Papa Jack, awang-awa na ako sa kanya na pumapasok siya ng production 5 AM siya gigising, mag-a-out siya ng 4 PM, ta's matutulog lang siya saglit. Mga 8:00 babiyahe na siya ng Grab ta's uuwi siya 2 AM ta's papasok na naman siya ng 5 AM. Awang-awa na ako sa kanya, Papa Jack, ta's parang pinapaintindi ko sa kanya na hindi mo ba naiintindihan yung gravity ng pag-uutang mo, yung parang gano'n. Na parang hindi na namin magawang mag-happy-happy dahil ang daming utang, yung gano'n. Tapos parang kung gusto ko mag-happy-happy kailangan ako yung maglabas ng pera, parang gano'n. So, Mm. ano po bang maa-advice mo sa'min? Ready? Opo. Okay. Um, let's start with, I think you found a good guy. Alam mo, Opo. your story, to my head, go goes way back, no, on how you guys struggled to be together. Yes. No, I think it's very wrong to look at your story from from only from the time na okay na. Kasi there were times in your lives together na wala kayong perang pinag-aawayan.
Yes, Until and I miss dumating that. yung panahon na pera ng pinag-aawayan. If you're going to look at it the proper way, it's a progress. It's a mismanaged progress. Mismanaged siya if anything. No? I wanna go back, no? I wanna go back to how you guys started. Nag-umpisa kayo ng wala. Nag-umpisa siya na wala. And to all credit sa iyo, you inspired him to do better in life. Matter of fact, Mhm. may pinag-aawayan na kayong pera ngayon eh. Na hindi niyo pinag-aawayan dati. You survived with very little back then. So why can't you survive with much more today? So yun ang question sa akin eh. I think that the two of you decided to live together but still live separately. Naguhulaan Feeling ko kayo, din. naguhulaan kayo ng obligasyon ng bawat isa. Naguhulaan kayo kung hanggang saan ang responsibility ng bawat isa. Case in point, gigil na gigil ka na nangungutang siya. Iniistorbo ka ba niya para bayaran yon? Hindi. Exactly. Pero tinatanong kita kanina, saan niya ginagastos yung inuutang niya to save you the stress about the bill? Sabihin na natin mali yung kanyang thought process. Kasi ba't nangutang siya? He did not know that you were saving up, that you've got money separately. Sa utak niya, men are task-oriented. I've been telling you this. Sa utak niya, may kailangan siyang i-accomplish to pay the bill. So, nangutang siya. Biniyaran niya. Inistorbo ka ba niya? Hindi po. Exactly. Pero Papa Jack, na-affect din ako somehow. Ha? Pero may effect din sa akin somehow. Anong effect sa'yo? Pag-usapan natin. Like kunwari po, pag nai-stress din siya, ganun. Yung alam mo yung Papa Jack, yung stress ka sa pera, ganun. Nagigets ko yun. Nabuburyong kayo sa pera. But precisely the point. Kasi napag-uusapan na lang yung pera pag naandyan na yung problema. I did not hear you for a single time that the two of you sat down and say, alam mo, we're living together. I want to know exactly how your finances go. I'll tell you how my finances go. Pero you did not do it that way. Bakit di mo ginawa ito? Ako, I have a good guess kung bakit di mo ito ginawa. Kasi ikaw, hindi mo kayang i-account sa harap niya yung buong pera mo kasi nagtatago ka rin ng pera sa kanya. Kaya you will never have this conversation sa kanya. Kaya baka rin po siguro kasi Anong baka before siguro? talaga, Anong sabi mo? Baka siguro? kasi baka No. siguro po, You are never going to have this conversation because it's very likely he's going to find out na nagtatabi ka ng pera. And you don't want him to do that. Why? Because you said, according to you, you are preparing kung sakaling para sa'yo na lang yung pera. So in your mind, pwede kayong maghiwalay. Itong relasyon ninyo, Venus, it's either you are all the way in or all the way out. Hindi pwedeng halfway in, halfway out ka. Papa Jack, can I just butt in? Ayoko. Ano yan? Sige, of course. Oh. Kasi po, Papa Jack, before, planning to get, gusto ko po na magpakasal kami. Mm-mm. Mag-settle na kami. Di ba, may chinat po kasi ako sa'yo na hindi ko ma-disclose sa'yo. I know. Ay, na dito sa Mhm. So, ngayon, Papa Jack, gusto ko na magpakasal kami para wala kaming problema. Kasi big problem po yun kapag nahuli kami, ganun. Mhm. So, ngayon po, dahil nakikinig naman po ko sa mga stories nyo, ganyan. Sabi Mhm. mo po, di ba, hindi magsisettle ang lalaki hanggat hindi siya financially ready. So, Mhm. parang tinanggap ko na lang din yung fact na, okay, sige, baka Stop. hindi Stop. pa talaga siya. Number one, wag mo i-apply sa yung payo sa iba because advice are tailor-fit. That's not even for you. Number two, ba't natin pinag-uusapan yung settling and nag-live-in na kayo? Hindi ba Papa settling? Jack, important No. kasi Hindi ba settling na rin to? Wala lang kayong kasal? Because you are practically doing everything na ginagawa ng tao nagpakasal.
Wala lang kasal, but it's the same matter. It's in the same principle. Nagkasama kayo. You go home to the same house, you take care of the same responsibilities. It's one in the same. Okay, let me go back to my point. Ready? Opo. Okay, let's ask a proper question. Papa Jackson, mali ba nagtatabi ako ng pera ko on my own? Naghahanap buhay naman ako? Of course not. Of course not. Hindi mali na may tinatabi kang pera, but you in the in honor of what you guys share together, i-declare mo sa kanya, oh, nagkatabi ako ng pera para may pang-emergency tayo ha. Hindi po pwedeng hindi mo sabihin yan in the same manner na hindi po pwedeng hindi mo rin kayang i-account kung saan napupunta ang pera niya. This is the part where you become honest because this is resources. And your resources, di ba, will dictate what kind of survival or what kind of life you are going to share together. Opo, Pero hindi. naiintindihan ko. May reservation ka eh. Kaya ayaw mong pag-usapan. Tingnan mo, ang dali ng problema ninyo eh. Maupo kayong dalawa. Ilista mo lahat ng perang na kinikita mo at gastos, ililista ko yung akin. Usap tayo, parang hindi tayo kinakapos. Ako magbabudget ng pera mo, akin na. Bibigyan kita ng pang-araw-araw mo, ibigay ko sa'yo, ako magbabudget para di tayo naguhulan. Ba't di mo ginagawa ito? Hindi mo gagawin ito, bakit? Kasi may tinatago ka din. Papa Jack, yun na po yung ginagawa ko ngayon. Sa sobrang inis ko sa kanya, sabi ko bibigyan na lang kita ng pera mo, akin na lahat ng pera. Well, it will take time bago siya umuo dyan. Hindi ko alam kung umuo na siya. Umuo na po siya, ako na may hawak ng pera ngayon. Oh, ano pa problema? Actually, hindi ko kasi hindi rin ako sure kung like mag-work ba yun ng matagal. And it's your fault. Look, ganito Venus. Hello po, apo. You are learning each other's ways. Inaaral ninyo how the two of you operate. So, hindi naman nakakapagtaka may ganitong eksena. Because you are two complete strangers living together. Diba? Getting to know each other probably will take a lifetime. So, it's okay. Alam mo kung saan masakit to? When the going gets tough, dito ako nasaktan sa kwento mo eh. When the going gets tough, gusto mong maghiwalay kayo, option ninyo yun. Kasi as early as now, in the infancy of this relationship, kung option ninyo na pag nahirapan kayo, magbubukod-bukod kayo, maghiwalay na kayo ng tuluyan. Uulitin ko, in this relationship, it's either you are all the way in or you're all the way out. And you are not all the way in. And here you are, you expect him to be all the way in, pero ikaw hindi naman. Sorry, pero narinig kita. Sabi mo kanina, nung siya yung meron, paldo, provider naman siya. Hindi naman siya madamot sa'yo. So mismanagement lang ito ng resources ninyo. Ay, bakit parang option nyo yung magbukod kayo, maghiwalay kayo? Nalulungkot ako kasi sa dami ng pinagsamahan ninyo, imagine mo, nagawa mo siyang i-inspire to para iwanan yung situation niya dati sa ganong tulugan. Ngayon, nasa isang bahay na kayo. Things are better now. Pero ang lagay, yung mga bagay na naging dahilan, yung mga bagay na salat, na naging dahilan kung bakit kayo naging matatag at nagsama, yun ang dahilan kung bakit kayo magulo ngayon. Ain't that counterintuitive? Diba? Yan ang dahilan kung bakit ka naging close eh. Nag-uumpisa kang, you believed in him. And he got inspired by you.
Kanina nung pinapakinggan kita, natutuwa ako kasi awang-awa ka sa kanya. Ibang babae na turn off na. Ibang babae na turn off na. Ikaw hindi. You saw the potential in him. Ang sarap sa pakiramdam. Simpleng problema. Papa Jackson, sinabihan ko siya umalis na siya muna. What? Kasi Papa Jack, sabi ko po sa kanya, pag inulit niya pa mangutang, tututuhanin ko na talaga na No, no, umalis no, no, na no, lang no, no, siya. no, 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 no. To his mind, hindi ko sinasabing tama yung pangungutang niya, but to his mind, he was just looking after you. Pwedeng mali siya doon. But he was trying to look after you. Ayaw niya mag-cascade yung problema sa'yo. Gagawa niya ng paraan. He could be wrong. But you are his biggest consideration. Ain't that unfair? Hello po? Ano yan? Ay, akala ko nawala, Papa Jack. Okay, siguro katanggap-tanggap yung magalit ka na. Ba't ka nangungutang? Pero yung gagawin mo siyang, tawag nito, parang, ah, gagawin mo siyang kondisyon na hihiwalayan mo siya. He was just trying to look after you. Tapos oriented siya eh. I'm not saying tama siya. Baka nga mali siya eh. Pero para gawin mong hihiwalayan ko po siya, panangutang siya ulit. Nakakapanting ng tenga. Papa Jack, Mhm. naisip ko kasi kung paano siya matututo na wag na umutang. Hindi yun ang point. Like, pwede No, ba no, 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 magsabi no, na no. lang siya sa akin? Pwede siyang magsabi sa'yo. But in your story, you started the culture and the practice of keeping something. Ikaw ang nag-umpisa maglihim dito eh. Hindi naman siya eh. Ikaw. Ikaw may backup plan, siya wala. Ikaw may backup plan eh. Hindi naman siya eh. Hindi naman din mali yung gusto mo. Gusto mong matuto siya na huwag mangutang, pa pwede naman. Pero ang tanong, hiwalay ba ang paraan? Papa Jack, paano po yun? Kasi, di ba sa age namin, parang gusto ko, kaya lang din kasi talaga ako nagtatabi ng pera kasi like sa age namin parehas, wala kaming parehas na savings, ganyan. So kapag dumating talaga yung totoong emergency, wala kaming makukuha, wala kaming What are you wala asking? kaming mapapanggastos. Parang paano po yun? Kasi parang wala rin talaga siyang ipon, ganun, para sa future namin. I'm sorry ah. I'm astonished to hear that from you.
nagugulat ako na ito yung concern mo. Alam mo kung paano siya nag-umpisa. Ha? Hindi ba't mas nakakapagtaka kung may pera siya kaya hindi mo alam? Kasi you know exactly kung paano siya nag-umpisa. Bakit parang pala isipan sa'yo na wala kang ipon? Kasi nagdo-double work naman siya. Oh, may pala eh. Di ba sinabi na, look, sinabi naman niya sa'yo, di ba? Ikaw na maghawak ng pera niya. Tama, di ba? Opo. Pala eh. O di, you'll discover along the way. Pag sumabit kayo dito, kasalanan mo na. Ikaw na may hawak ng budget eh. Look, no? By all accounts, this guy wants to surrender what he is earning to you. Period. Bibihira yan nowadays. Let me say it again. By all accounts, siya yung gustong isurrender sa iyo kung ano man ang kinikita niya. Dapat matagal niyo nang ginawa ito eh. But I think there's more to it. Can I be honest with you? Opo. I think you are now growing impatient. You no longer like the life that you have. Somehow. There you go. You should have been honest mula umpisa. You really believe you could do better picking a boyfriend. I think that's the real case here. Ang Tagalog, feeling ko nauumay ka na sa kanya. Papa Jack, tinatry ko naman po kasi yung best ko na i-help siya. Hindi ko lang po alam kung tama ba yung help na in-offer ko sa kanya. Like, sinisave ko siya sa mga ganon. Ito na nga, kinuha mo na yung ano. Kinuha mo na yung budget. Ikaw na magbabudget. Kailan nag-umpisa yan? Nakaraan ng Papa Jack, wala pa nga pong 1 linggo Oh, na then there you nag-away go. kami. Oh, then there you go. Yan na. You are going to discover. Maybe you are going to see it from where it's coming from. Mag-budget ka. Kasi ikaw mismo sabit ka sa budget eh. Alam mo yan eh. So you'll discover. O, tingnan natin kung mapagkakasya mo yung meron kayo. Tawagan mo ako ulit. O kaya, ipadala mo sa akin yung bank account mo. Bibigyan kita ng 40,000 ngayon. Charot lang. Wala ako nun. Meron yan. Wala. Baka bigla ka umuo eh. Hindi mo man lang ako binigyan ng 3 Wala. seconds para makasagot. Hindi. Bakit bibigyan ng to? Bakit naman natin gagawin yon? Feeling ko hindi ka na masaya sa relasyon na to. You no longer like the life that you have. Siguro, Papa Jack, kasi namimiss ko yung parang nakakalabas kami. Ganun. And Nakakalabas kayo noon. Pero iba na kasi standards mo ngayon eh. Iba na yung klase ng gimmick na gusto mo noon tsaka ngayon. Dati baka yung labas na gusto mo, mas mura. Ngayon, iba na. Tignan mo hindi rin naman, yung... samgyup pa rin naman yun, Papa Jack. Kasi mas marami ng obligation. May dog ka na, di ba? Yes. Huwag tayo maglukuhan. Aso mo yan. Magastos yan. May aso ako eh. I have several dogs in the house. Significant Totoo, amount Papa of... Exactly. So ikaw talaga yung mag-aso sa relasyon na to. Ulam na gusto mo na susunod. So wag natin i-kumpara. You cannot use the word equality here. Dapat equity. Kung talaga magbibilangan kayo, equity dapat. Parang kung mas malaki yung sa akin, dapat lang mas malaki yung sa akin. Well, I'm not saying na dapat mas malaki ang iambag mo. I'm just saying, tignan mo rin baka mas malaki talaga ang kinukonsumo mo. Pero Papa Jack, hindi ba dapat 50-50 sa relationship? No, that's not true. You cannot always give 50.
to everything. Sometimes we can only give 20. And then our partner, we have to fill it up for us. That's what partnership is all about. There will come a point in time you can give 80 and you require a partner to give you 20. Hindi totoo yung 50-50 na yan. Hatian ng mga bobo yan. Bobo ka ba? Hindi naman siguro. Diba? Alam mo, mukha kang pera. Kasi Papa Jack, somehow true. Kasi galing talaga ako sa sobrang kuripot na pagkabata na parang hindi ko nakukuha Iba yung lahat kuripot ng sa mukhang gusto ko. pera. Magkaiba Bad yun. ba yun? Of course. Hindi mo pwedeng you cannot attach the way you feel for your partner, di ba? Hindi mo pwedeng i-attach yan dun sa finances ninyo. Hindi pwedeng ganun. This is a you problem and not a him problem. Totoo lang. Pwede po paulit, Papa Jack. This is a you problem and not a him problem. Paano po? Ano yan? Ano yan? Paano pong naging problem ko? Hindi mo talaga gets? Dahil ako yung sinisave niya all this time. Yeah, that's one. Ito pa, maging malinaw tayo. When you are going to enjoy favor from someone, when you are going to enjoy favor from someone, you cannot choose the version on how that favor will benefit you. Okay? Okay po. Kailangan thank you na lang. O nangutang siya, okay, sige. Inistorbo ba niya para bayaran yung utang? Hindi. Para kanino ba yung utang? Sa kuryente ninyo, sa tubig ninyo, sa Netflix ninyo. So kung ako yung lalaki, ginawa ko ng paraan, may kasalanan pa ako sa'yo? Papa Jack, ayoko lang kasi nakikita siyang nai-stress eh. Eh bakit hiwalay ang paraan mo? Kasi hindi ko alam kung galit lang ba siya nun or minimin niya yung sinabi niya sa akin dati na baka mas makakaipon siya kapag magkahiwalay kami. Okay, let's unpack that what he said. I-unpack natin yan. Kasi it offended you eh. You want me to interpret that as a guy? Opo. Magastos ka. Yun ang interpretation nun. Papa Jack, iniisip ko nga paano ko naging magastos. Hindi ko naman sa kanya pinapabayaran yung mga personal na luho ko talaga. Hindi naman. Para i-quantify natin. Requirement mo makalabas, siya hindi. Okay sa kanya yun.
Hindi niya kailangan. Okay nga sa kanya matulog sa tabi ng kulungan ng aso eh. It requires very little sa kanya para mabuhay. Baka hindi niya kailangan ng Netflix eh. Pero dahil masaya mag-Netflix na magkasama kayo, okay na lang din. By all accounts, kung babalikan mo tong kwento na to, this guy can live in bare minimum condition. You raised his standards. That's a good thing. But you cannot, hindi mo po pwedeng i-antagonize siya sa bagay na ikaw ang nagturo sa kanya. Sumasakit yung lower back ko lang kasi ng boobs ko eh. Naiintindihan ko na. Hindi mo naintindihan. Kasi ko. Ano naintindihan mo? Yung gano'n. Alin? Ginagawa niya lang din naman yun lahat dahil sa akin. Alam mo ikaw matuos ka. Ano bang matuos? Matuos. Ano bang, tulungan niyo ako guys. Ano yung matuos? Mabilang. Ano nga? What's another term for this one? Ano yung matuos? Makwenta. Makwenta ka. In the wrong sense of it. Diba? Parang ang babae na niregaluhan ng bulaklak sa nagreklamo, bakit hindi red roses, bakit white? Parang ganun eh. Binigyan kita ng bulaklak, ayaw mo nung kulay, galit ka pa. Pangunguya ako sa iyan pag ako. Wala nga ang bulaklak, Papa Jock eh. Because he is too busy working. Oh my God, look, listen to yourself. Ginamit ko lang na example, nag-capitalize ka naman. Sorry. Medyo masama gali mo. Tinatry ko naman yun baguhin, Papa Jock. Medyo masama ugali mo. Yeah. Maybe. Mabait naman talaga siyang partner. I know. We all know. We all know. Alam ng lahat. Ikaw lang ang hindi nakakaalam. You know what's scary about this? Ano po? When one day he wakes up and he comes to his senses and sabihin niya na, hindi mo ako na-appreciate sa relasyon na to eh. Aalis na ako. And then he is going to find a girl who can fully embrace his potential. Because I'm sure someone out there kayang mag-appreciate ng potentials niya. By all accounts, you found a good guy. By all accounts. And you are doing your best, no, to antagonize this guy. Mabait na lalaki na to. Papa Jack, doon ko lang naman talaga siya inaway dahil nangutang siya. Naiintindihan ko naman na ngayon kung ba't niya ginagawa yun. Kailangan mo ako para maintindihan. Kasi Papa Jack, look, stop. He was just trying to shield you from it. Para hindi na maging problema ni Venus, ako nagagawa ng paraan. Hindi ka niya inistorbo para bayaran yon. Whether that is right or that is wrong, it was his exclusive problem. Never yours. It was never your problem.
Papa Jack, kaya ako din po kasi kayo tinawagan kasi pag sinasabi ko po yun sa friends ko, like close friend ko, iba naman yung sinasabi sa akin. Tanga yung mga friends mo. Pangalanan mo nga ngayon yung mga tanga na yan. Baka pare-paras kayo ng ugali. Hindi, Masama. Papa Jack, kasi gusto ko talaga sana na like makarinig ng ibang opinion. Issue mo yun? Sinisave ka ng tao? Pwede ka mainis. Pero di ba dapat mas pinapalakpakan mo siya? Kasi siya yung nag-overtime. Ikaw nagsabi kulang sa tulog. Mapunan lang niya yung inutang niya para bayaran yung bills ninyo. Kasi bawal walang aircon yung aso mo. Sige, prove me wrong. Sabihin mo mali ako. Tama ako na. Exactly. Kaninong desisyon magkaroon ng aso? Mas magagalit ka sa akin. Bakit? Kasi nung na-depress ako, binili niya sa akin yung dog. You see? You see what kind of a guy this is? Umiikot yung mundo niya para alagaan ka. And in the same universe na inaalagaan ka niya, hinahanapan mo ng mali. Totoo nga, magagalit talaga ako sa'yo. Minsan naiinis din ako sa sarili ko Tama yan, may nagkasarili mo. kasi Papa Jack, mali din ba na na gusto ko naman na na mas gumanda yung life namin. Hindi mali yun. Pero kung ikukumpara mo kung paano kayo nag-uumpisa sa ngayon, hindi na masama, medyo malayo na. Oh my God, Venus! Yun Si- na, sino- Papa Jack, ayoko bumalik kami sa ganun. Hindi yung nga yung point ko, naintindihan kita, pero wala namang masasolve kapag naghiwalay kayo. Unless yun ang gusto mo talaga dahil di ka na masaya. Siya naman kasi nagsabi na baka mas makakaipon siya pag Kasi siya nga, lang mag-isa. That is his way of telling you, di ba, na magastos ka. It takes a lot to maintain you. At least a lot, di ba? Pag ika-quantify natin sa kung ano meron lang siya. You found a good guy, for crying out loud. A good guy, man. Okay na din po ba yung naging decision ko na ako maghawak ng pera namin Yes, to dapat at least help him? matagal nyo nang ginawa yan. Dapat matagal na yan eh. Problema nyo matagal na yan eh. Dapat matagal nyo na sinolve yan. Again, hindi mo nga gagawin noon yan. Kasi nga, nagtatabi ka nga dahil feeling mo maghihiwalay pa kayo. Nagpe-prepare ka sa part na yun, which is unfair. Siya all in, ikaw half in. Kasi Papa Jack, nung mga first 2, 3 years, 4 years namin ganyan, nagpa-plan naman talaga kami na magpakasal. Tapos parang dumating lang ako sa point na bakit ganun, parang ako lang yung may gusto. Parang wala rin siyang plano sa future namin. Ganun. Paliliwanag ko Kaya sa'yo. po nag-start ako. Paliwanag ko sa'yo, okay sa'yo? Opo. Okay. Sa lahat ng mga babae nakikinig ngayon, no? Huwag niyong gagawin tong ginawa ni Venus, ha? Makikipag-live-in kayo at saka niyo sabihin gusto niyo ng kasal. Because it does not register well sa utak ng lalaki. Ba't ba kita pakakasalan eh? Magkasama na tayo. Bago kayo makipag-live-in, unahin niyo yung kasal.
Because pag nakipag-live-in ka na, you are going to lose the leverage of asking for the marriage. Kaplastikan naman, kaplastikan ninyo. Gusto ko lang kasal, 10 years na tayo magka-live-in. Nakipag-live-in ka eh. Kaya ipokritahan ninyo. Sige na. Nasa iyo na yung budget. Tingnan natin ngayon kung kaya mong budgetin yan ng mapagkasya mo. Ewan ko lang kung gusto mo pang makapag ano kayo. Sangyup. Kasi ikaw na hawak ng budget eh. O ikaw na. Kontrolado mo na. You're going to ano. You will now be the one who's going to steward this relationship. Okay? Opo. Papa Jack, paano yung gagawin namin? Like, dapat ba give up ko na lang yung suot na kasal-kasal? Hindi naman. Hindi ko sinasabing hindi kayo magpakasal. Sabi ko lang, you lose the ground to demand for it. Kasi pag hindi pa kayo magka-live-in, it's exclusive ask ng babae yan. Exclusive ask na yan ng babae pag hindi kayo magka-live-in. Pero pag magka-live-in na kayo, it becomes a two-party decision. Kasi practicality na yan pagdating dyan Siyempre, may mga obligasyon na kayo. May bills na binabayaran. Siyempre, di ba? Paano mo nga hinihilingin sa kanya? Yung kasal, alam mo kung anong kinikita dyan, nasa yung pera. Di ba? So, may ganun na consideration. Did that make sense? Opo. Ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Dada. Dada pa nga. Sige. Okay. Dada, sorry. If kailangan ko pang ma-real talk ni Papa Jack. To realize yung mga dapat matagal na nating ginawa. To realize na may malaking mali din ako dito. Sorry kung I demand for too much. Sorry if minsan sa sobrang stress ko, sa'yo ko nalalabas. Mali yung thought process ko na pagalitan ka. I know, ginagawa mo lahat ng best mo. Sana huwag ka mapagod. Pwede ka mapagod pero... Ang gulo mo doon. Sana huwag ka Pwede ka mapagod. mapagod. Sige. Pwede ka mapagod pero... Huwag mo gagawin yung... Huwag kang oo sa sinasabi ko na maghiwalay tayo. So kasalanan niya pag umuo siya. Pero ikaw nagsabi.
Hindi naman sa ganun, Papa Jack. Kakasabi mo lang, hoy, hoy Venus. Kakasabi mo lang, inulit ko lang. Pag ibinta ka, ikaw pala pag nagawa ka ng kwento. Kakasabi mo lang, inulit ko lang ah. Wala siya. Ba, isliw? Okay, tuloy. Keme lang yun, Papa Jack. Sige. Ang gusto ko lang sabihin na sana mas maging patient ka pa sa akin. Yan. And pasensya ka na dahil sobrang ambisyoso ng jowa mo. Yan. Yan, totoo yan. Kala ko good yun, Papa Jack. Kala ko all good lang kapag gusto ko lang magbago yung lifestyle namin. Ganun. Gusto ko mangarap ng mataas. Hindi masama yan. Hindi masama yung mangarap ng mataas. Actually, good yan. Good yun, di ba? Ambisyoso din ako, ate. Good yun. Okay yun. Pero you cannot antagonize the person that you are in partner with dahil nangangarap ka. Magkaibang bagay yun. And that's exactly what you're doing. You're antagonizing your own partner while dreaming of something big. Ang dating kasi, okay, mangarap ka na mataas, pero pag naging balakid siya, iiwanan mo siya. Partners kayo eh. Yun nga, Papa Jack. Mali. Ngayon ko lang na-realize na yung ganong thought ko is negative yung effect niya. Na hindi ko siya na-express ko siya in a bad way, na nakaka-pressure ako without realizing na mali na. And siguro that's something na kailangan kong i-improve din. And Dada, kung maririnig mo to someday, I want you to know that I'm just here and tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Love you so much. Yun lang po, Papa Jack. Well, it's a start, no? Total, sa'yo naman na yung budget ninyo. Pera lang to. Dudes ko, nag-umpisa kayo sa wala kayong pinag-aaway yung pera. May pera na, nag-aaway kayo. Yan nasisira sa inyo. Sa totoo lang, Papa Jack, sabi ko, demonyo yung mga loan up na yan eh. Diba? Pag na-stress ka, huwag mo sa kanya ilalabas yung stress mo. Iba ilabas mo. Inano ko nga, pinaggugunting ko nga yung Atome tsaka yung Maya na card sa sobrang visit ko. No comment. Anyways, thank you very much for having this conversation. Thank you, Papa Jack. Sobrang na-open mo yung mind ko. Asan ba yung mister mo? Kung hindi, Asan yung jowa mo? sorry po. Asan siya ngayon? Nag-grab. Tingnan mo. Habang nagrereklamo ka dito na andun siya sa ulanan. Muulan kaya ngayon? Tinawagan ko nga siya kanini kasi baka biglang dumating. Di ba? Alam mo, swerte ka. You found a good guy. Totoo. Maraming naiingit sa'yo ngayon. Pero nakita ko nga, binabash nila ako. You are not supposed to look at the comment section pagkausap niya ako. Sorry na. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.